Walang duda, ang sinulog ang isa sa pinaka-ingrande at pinakasikat na kapistahan sa Pilipinas. Maugong ang pangalang sinulog pagdating sa international stage. Kaya naman hindi lang mga Pilipino ang nagdiriwang nito, kundi mayroon ding mga dayuhan ang dumadayo pa sa ating bansa para lamang saksihan at makiisa sa pagdiriwang ng selebrasyong ito. Pero sa kabila ng magarbong pagdiriwang at kasikatan nito, gaano nga ba kalawak ang nalalaman mo pagdating sa sinulog? Alam mo ba na bago dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ibig sabihin bago pa ipakilala o i-introduce ang relihiyong Kristyanismo sa Pilipinas, ang sinulog ay isa ng tradisyong isinasagawa sa isla ng Cebu. Ang mga mamamayan sa isla noon ay tinatawag na Sugbuanos, at ang mga Sugbuanos ay kilalang mga pagano. Pag sinabing pagano, hindi sila mga Kristiyano. So ibig sabihin, hindi nila kilala si Kristo, hindi nila kilala ang Diyos na kinikilala ng mga Kristiyano ngayon. Ang kanilang sinasamba ay mga anito, mga lamang lupa o mga diwata. Ang mga anitong ito ay inilalarawan ng mga rebulto na gawa sa kahoy at bato na niluluhuran at pinagdarausan nila ng iba't ibang mga ritual. Ang mga rebultong ito ay kilala ng mga katutubo sa tawag na tawo-tawo. Binibihisa nila ang mga tawo-tawong ito ng mga ginto at iba't iba pang mga palamuti sa paniniwalang mananatili itong buhay upang patuloy na magbigay sa kanila ng biyaya sa araw-araw. At isa sa mga anitong ito ay ang Diyos-Diyosang nagngangalang si Bulalakaw. Ayon sa mga alamat, si Bulalakaw ay mayroon daw kakayahang magpagaling ng mga karamdaman at sugat. Kaya naman sinasamba siya ng mga katutubong Sugbuanos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga pagkain, alahas at iba pang mga mamahaling mga bagay. Inaalayan din siya ng sayaw na kung tawagin ay sinug. Ang sinug ay isang katutubong sayaw na sinasayaw ng paatras at pasulong ng mga hakbang na naglalarawan sa galaw at alon ng dagat. Ang sayaw na ito ay sinasaliwan ng mga malalakas na tambol mula sa iba't ibang mga tribong Sugbuanos. Ang isa pa sa mga sikat na Diyos-Diyosan ng mga Sugbuanos ay ang tinatawag na Bata-Bata o Llanito. Ang Bata-Bata o Llanito ay sinasabing mga espiritu na mga pumanaw na kamag-anak na ginawan ng imahe ayon sa larawan ng isang batang lalaki. Isang larawan ng batang lalaki na mukhang babae. Sumisimbolo ito ng pagkakapantay-pantay na mga kasarian o gender equality. Dinadamitan ito ng ginto at iba't iba pang mga palamuti at inilalagay sa altar na kung tawagin ay dambana, kung saan dito rin nakalagay ang iba pang mga Diyos-Diyos na sinasamba ng mga katutubong Sugbuanos. Ang pinakasikat sa mga bata-bata o llanitos na ito ay ang rebulto ng batang kung tawagin ay Santo Niño. Ang Santo Niño ay isang batang anito na sinasabing nagkakaloob ng biyaya sa pamamagitan ng pagbubuhos ng ulan. Sinasabing isa siya sa mga pangunahing Diyos-Diyosan noon ng mga Bisaya bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ayon sa aklat na pinamagatang Conquistas de las Islas Filipinas na isinulat ng paring Jesuita na si Gaspar de San Agustin noong 1565, kapag dumarating daw ang tagtuyot noon sa Cebu, kinukuha ng mga Sugbuanos ang mga imahe ng kanilang mga Santo Niño at pinaliliguan ito sa ilog bilang paghiling sa kanya na ibuhos ang ulan. Ayon pa sa aklat na isinulat ni de San Agustin, binabanggit ang ganitong mga kataga kapag inilulubog sa tubig ang Santo Niño. Kun ulan ang pangayoon, ug imong pagadugayon, dadadon ka sa baybayon, ug sa dagat pasalomon, ug dayon nila makuha ang gitinguha. Isang salitang katutubo ng ibig sabihin ay sa tuwing naisin nilang ulan at ayaw mong ibuhos, dadalhin ka nila sa tabing dagat at paliliguan ka sa tubig hanggang sa makamtan nila ang ulan na kanilang ninanais. Ang linyang ito ay isinama sa isang novena na inilimbag noong 1888 bilang panalangin sa Senyor Santo Niño. Ayon sa alamat, isang katutubo ang nagtungo sa dagat upang pumalaot at mangisda. Pero sa kasamaang palad ay wala siyang nakuhang anumang isda ng buong maghapon. Nang iaangat na niya ang kanyang lambat, napansin niya ang isang maliit na imahe na gawa sa kahoy. Bigla itong sumabit sa kanyang lambat. Akala niya'y isda ang nasa lambat, kaya't sa inis niya ay inihagis niya pabalik sa tubig ang kapiraso ng kahoy na yon. At sinubukan niyang ihagis ulit ang lambat upang subukang mangisda. Ngunit nainis ang mangingisda dahil nang iangat niya na naman ang lambat, muli niyang nakuha ang imaheng gawa sa kahoy na nakita niya kanina.
muli niyang itinapon ito sa tubig. Hindi siya nawalan ng pag-asa na baka makahuli ng isdang maiuwi sa kanyang pamilya kaya't muli niyang inihagis ang lambat. Ngunit sa isa pang pagkakataon nang iniangat na niya ang lambat ay sumama na naman dito ang imahe ng kahoy na nakuha niya kanina. Nainis ulit ang katutubo kaya itinapon na naman niya ang nasabing kahoy. Makailang beses niyang sinubukang ihagis ang lambat sa tubig sa pag-asang makakahuli ng isda pero wala siyang nauhuli at makailang beses ding sumama sa kanyang lambat ang imahe ng kahoy. Sa inis ng katutubong ito'y nagdesisyon siya na ilagay na lang sa bangka ang kapirasong kahoy na iyon. At laking gulat ng katutubong iyon dahil nang muli niyang ihagis ang lambat sa tubig ay di magkamayaw sa dami ang isda ang biglang nahuli sa kanyang mga lambat. Kumalat sa buong bayan ang kwentong ito kaya't naisip nila na mahiwaga ang imaheng iyon na gawa sa kahoy. At mula noon ay ginagamit nila ang imaheng ito bilang panakot ng mga ibon sa kanilang mga palayan at kung tagtuyot naman ay pinapaliguan nila ito sa ilog upang anyayahan ang pagbuhos ng ulan. Sa paglipas ng panahon, ang imaheng ito ay tinawag na Santo Niño or Agipo sa katutubong wika at isinama sa hanay ng mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga paganong katutubo sa Bisaya. Nakilala ang Agipo sa mga isla ng Panay, Mindoro, Negros, Bohol, Siquijor, Samar at Leyte noong unang panahon. Ang kwento ng batang Diyos-Diyosang ito ay isinama sa isang epikong Bisaya na pinamagatang Sulud, kung saan kahanay siya ng mga matataas na bathala tulad nila Ribong Linti na bathala ng kulog at kidlat at Tungkong Langit ang bathalang lumikha sa isla ng Panay. Noong 1521, dumating sa isla ng Cebu ang mga Kastilang maglalayag sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Nagkaroon ng isang malaking piging kung saan inanyayahan ng pinuno ng Cebu na si Raha Humabon ang mga dayuhan. At sa piging na ito ay sinasabing niregaluhan daw ni Magellan ang asawa ni Raha Humabon na si Hara Humamay ng isang imahe ng Santo Niño. Ayon sa manunulat ni Magellan na si Pigafetta, tuwang-tuwa daw si Hara Humamay sa imaheng iniregalo sa kanya. Hindi lamang dahil may pagkakahawig ito sa batang Diyos-Diyosa na kanilang sinasamba, kundi dahil sa maladugong bughaw din nitong kasuotan. Sabi pa ni Pigafetta, halos lumuha nga daw sa sobrang kagalakan ang asawa ni Raha Humabon habang hinahalik-halikan niya ang rebulto. Mula noon ay nabinyagan sa relihiyong Katolisismo ang Raha at si Hara Humamay, kasama ang 800 iba pang mga katutubo. Bagaman isa na siyang Katoliko, hindi iniwan ni Hara Humamay ang kanyang tradisyong pagano. Sa halip ay inihanay niya ang Santo Niño sa kanyang mga Diyos-Diyosang Llanito at Agipo dahil halos magkakatulad lang ang mga ito. Sa kasawiang palad ay napatay ni Lapu-Lapu si Magellan dahil hindi matanggap ni Datu Lapu-Lapu ang bagong relihiyon na ipinipilit ng mga Kastila. At mula noon, halos 44 na taong hindi nagkaroon ng kaugnayan ang mga katutubong Pilipino sa mga dayuhan. Ang relihiyong Katolisismo sa Pilipinas ay nawala sa loob ng mga panahong yon. Sa mga panahong yon, ang mga Agipo o ang mga batang Diyos-Diyosan ay inumpisahang tawaging Santo Niño o Llanito dahil na rin sa impluensya ng wikang Kastila sa mga katutubo. Ayon sa historiador na si Nick Joaquin, walang nakakaalam kung ano nang nangyari sa Santo Niñong iniregalo ni Magellan mula nang siya'y mapatay ni Lapu-Lapu. Pero ayon sa teorya, ang Santo Niño ay itinuturing na ring Diyos-Diyosan o isang uri ng bata-bata ng mga katutubo. Hanggang noong 1565, muling bumalik ang mga Kastila sa Pilipinas sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi, kung saan sinasabing natuklasan nila ang imaheng iniregalo ni Magellan kay Hara Humamay sa isang sunog na kubo, kasama ng iba pang mga Llanitos na sinasamba ng mga katutubo. Sinasabi ng ilan na nawala na ang paganismo sa mga katutubong Cebuano mula nung isailalim ni Legazpi ang buong Pilipinas sa relihiyong Katolisismo. Pero kung tutuusin ay hindi ito nawala dahil bago pa dumating si Legazpi sa Pilipinas at gawing Katoliko ang buong bansa, ang imahe ng Santo Niño na iniwan ni Magellan sa asawa ni Raha Humabon ay sinasamba na noon bilang isang batang anito. Oo nga't inalis ang iba pang mga batang anito, pero dahil na rin sa pananatili ng Santo Niño ay hindi tuluyang nabura sa mga katutubo ang pagsamba sa Llanito o sa Agipo. Kumbaga, natuon lang ang pagsamba nila sa iisang uri ng Llanito. At bilang patunay na hindi nga nawala ang tradisyonal na pagsamba sa mga sinaunang Llanito, magpahanggang ngayon ay pinapaliguan pa rin sa tubig ang imahe ng Santo Niño upang anyayahan ang pagbuhos ng ulan.
isang sinaunang tradisyon na kung tawagin ay Ligo Senyor. Kaugnay nito ay mayroon ding tradisyon na kung tawagin ay Hubo na ginaganap tuwing ika-20 ng Enero, kung saan hinuhubaran at hinuhubuan sa simbahan ang batang Diyos. Sa katapusan, ato nang hubuon ang iyang tonika. Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihahandog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Kasabay ng pananatili ng Santo Niño bilang nag-iisang lianito o bata-bata, nanatili rin ang tradisyonal na pagsambang pagano tulad ng sinulog, na isang sayaw na sinasayaw bilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosang tulad ni Bulalakaw. Tuwing sasapit ang pista ng Santo Niño ay naghahanda na rin ang lahat para sa presentasyon ng sayaw ng sinulog. Sa araw na ito ay maglalabasan sa pista ang iba't ibang itsura ng imahe ng Santo Niño. May mukhang inchik, may maitim, may maputi, may mukhang bata at mayroon ding mukhang matanda. Mayroon ding Budistang Santo Niño. Ang pista ng sinulog ay pista para sa ikaluluwalhati ng Santo Niño, kaya naman dapat ay maging masaya ang selebrasyon. Isang kasiyahang tiyak ang cocktail sa iyong kamay at konfeti sa iyong buhok. Marami kang makakasalumuhang mga bagong tao, mga bagong tugtugan sa iyong pandinig, mga bagong putahin ng pagkain, live bands, party buong gabi at marami pang iba. Bumabaha din ng lechon ng paligid, kaya kailangan ng konting ingat, lalo na kung may sakit kang malubha kung ayaw mong humantong sa pagluluksa ang pistang ito. Bumabaha din ng alak ang buong paligid. Masayang nagsasayawan ang mga style hippies sa paligid. Walang pakialamanan. Dapat ay igalang anumang uri ng pagsamba sa Diyos at freedom of expression. Nagkalat din ang mga miyembro ng kabataang LGBT na nagkikiskisan ng kanilang mga balikat sa tuwa. Meron pa tayong mababasang ganito. Dagdag pa rin natin sa kasayahang ito ang hindi maitatangging sexual attraction ng sinulog. Maliban sa nahuhubarang costume ng mga participants, abalang-abala rin ang mga motels at mga inns sa gitna at pagkatapos ng pagdiriwang. Masaya sa masaya ang pistang ito. Sabi nga nila, igalang na lang natin ang paniniwala ng iba. Igalang na lang natin ang mga taong gustong magsaya. Sana nga lamang ay nabibigyan natin ng tunay na kapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga kalayaang ito. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos.